Nabanggit ko sa aking humilya na maliban sa na ang siyam na araw na ito ay para sa karangalan ng Mahal na Birhen, layunin ito ay para sa pagpapanatili sa ating bansa ng pananampalatayang Katoliko. At binigyang pansin at linaw ko rin na sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya, hindi lang sapat ang magdasal at magsimba, kundi paano tayo mamuhay, kung paano tayo mamuhay at makipagkapwa-tao. That's the real proof of faith. Not just to do spiritual activities, but how we live, our faith, and how we relate to others. Ganun yung point. And to be specific about it, isa sa mga nabanggit ko ay yung sinabi sa unang pagbasa ng unang araw ng simbang gabi. Ewan ko kung naaalala nyo pa yung linya na ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Sa English, observe what is right and do what is just. Observe what is right and do what is just. At kaya ako binabanggit muli ito ay dahil sa ikatlong araw na ito ng simbang gabi na pag-uusapan ang katauhan ni Jose. Kaya nga po sa aking kasulya yung larawan ni Jose. Ang kinikilala bilang isang matuwid na tao or a just man. Ngunit ano ba o paano ba maging matuwid na tao? Kaugnay ng Ebanghelyo, base sa kwento na nangyari kina Jose at Maria, sinasabing matuwid na tao talaga si Jose dahil nais niyang hiwalayan si Maria ng lihim. Nang sa gayon ay hindi mapahiya si Maria. Imagine, iniisip pa rin ni Jose yung kapakanan ni Maria. At isa lamang ito sa katibayan ng pagiging matuwid ni Jose. Now for others, they might say, lalo na yung hindi nakakaalam ng tunay na kwento, maaaring sabihin, bakit pa palihim? Deserve niya yun. Lalandi-landi siya Gusto, pag hindi mo pa alam yung kwento, ganyan yung reaction mo Pero ganun din naman, di ba, si Jose, ng mga sandaling iyon, hindi pa naman niya alam ang cause ng pagdadalang tao ni Maria. Dahil hindi pa nagpapakita yung anghel sa kanya ng mga sandaling iyon. And yet, he didn't think and act that way. Kaya nga sa iba pa yun, bakit pa palihim na hiwalayan? Lantara na para malaman ng mga tao kung gaano kalandi ang babaeng iyan. Parang ganun yung dating na reaction. O kaya kung nataksil ang babaeng iyan. But good thing, hindi ganun si Jose. Maliban sa mas iniisip na ang kapakanan ni Maria, hindi siya nag-overreact sa sitwasyon. At buti na nga lang talaga, ganon ang naisip ni Jose. Hindi pa dalos-dalos. Kaya he was so truly just to Mary. Usually when we say being just is to give someone his or her due, o ang ibigay ang nararapat sa kanya. Sa katotohanan ng pangyayari, yun nga ba ang nararapat kay Maria? Oo, yun ang nararapat sa ginawa ni Jose. Pero yung binababanggit kong maiisip ng iba na ipahiya siya, di ba't hindi? Kasi kaya siya nabuntis ay hindi dahil siya ay malandi o nagtagsil kay Jose, kundi dahil siya ay pinili ng Diyos na maging ina ng manunubos at nilukuban siya ng Espiritu Santo. Kaya kung isipin, may tatlong bagay para maging matuwid o masabing matuwid ang isang tao. At ano ang tatlong iyon? Una, when one does not overreact, but instead, first discern things. When one does not overreact, but instead, first discern things. At magandang paalala ito sa marami sa atin na pag ganyan sitwasyon nag-overreact ka agad. One should not overreact, but instead, first discern things. Yung bang inuunawa at inaalam muna ang sitwasyon. Hindi lang yung hindi nagre-react agad, kundi hindi rin maniniwala agad.
Oo nga, hindi ka nag-react, pero especially, obviously, na hindi ka nag-react, hindi ka nagsalita. No? Pero sa loob, sa sarili mo, sa loob, naniniwala ka doon sa nangyari. No? Kaya, yun, simula na yun ang galit-galit o pagtatampo sa kung sino man. No? Yung bang bakit nagawa yun? Dapat isipin. Bakit nagawa yun? Bakit nangyari yun? Bakit nasabi yun? React ka agad. Siya ang binash mo, sa kanya ka nagalit. Yun pala, siya ang dihado sa sitwasyon. Siya ang kawawa. Siya ang api. Tapos dumagdag ka pa sa nangangawawa ng aapi o nagdulot ng sakit doon sa tao. And it usually happens sa mga social media, di ba? Pag merong balita, re-react ka agad. Nilalike, nire-repost, no? Para ma-diin yung isang taong ito. Yung pala, yung taong ito hindi ang may kasalanan. No? Kawawa, no? Paano ka magiging just ng ganoon? Ikalawa, yes, to be just is not to overreact, but never also not react at all. Ulitin ko, yes, to be just is not to overreact, but never also not react at all. Yung bang may nangyayaring totoong mali na, masama na, malaking kasinungalingan na, matinding panluloko at kademonyohan na ang nangyayari, no reaction ka pa rin. No? Bait-baitan ka pa rin, unawa, tanggol at kampit to the max ka pa dyan. No? Hindi lalong pagiging just o matuwid yun. No? Maliban sa matinding kasyungahan yun, no? Di ba? Alam mo nang mali, di ba? Sabi, nagkalat na yan sa social media na totoo. No? Ito yung mga bagay na dapat pinaniniwalaan. Paano mo malalaman na mahina ang utak ng isang tao? No? O kaya yung BO-BO, no? Masakit man yun, pero yun ang totoo. No? Paano malaman na mahina ang utak ng isang tao kapag kumakampi at umaayon sa mali at masama? Ganun lang kasimple. No? Kaya nga, maliban sa matinding kasyungahan yun, ay pakikisabwatan at pakikiayon sa kasamaan yun. And all the more that it is not being just, and you will never be just that way. Kasi paano magiging matuwid at nararapat ang pag-ayon sa hindi dapat? Logic lang. Paano magiging matuwid at nararapat ang pag-ayon sa hindi dapat? Kaugnay nito yung iba, gagamitin pa ang quote na, sometimes it is better to be kind than to be right. Na yan, pang-defense naman yung iba, no? Sometimes it is better to be kind than to be right. At dahil better to be kind than to be right, kahit nga daw mali, kahit gumagawa ng katiwalian, kahit nandaya, nanloko, nagtaksil, mahalaga to be kind than to be right. Sometimes nga lang dapat. No? Kasi sometimes we really have to be kind, understanding, and considerate to others' mistakes, shortcomings, and limitations. Sometimes, no? We have to consider that. No? Pero kung panay-panay o palagi na lang, taon-taon o tumanda na at buong pamilya na nasa larangan ng politika at hanggang ngayon, kurap pa rin, nangbubudol pa rin, puros pangako lang at walang malasakit sa bayan, abay, such quote no longer apply. Utak naman gamitin. No? Because tolerating such evil is neither right nor kind ever. And surely, hindi pagiging just yun. At para maging klaro talaga, umalinaw kung ano talaga ang pagiging just, wag lang natin ibasa sa sariling pag-unawa o pag-intindi yung bagay na iyon. Kaya ang ikatlong paraan para maging matuwid o masabing matuwid ang isang tao talaga, it should be based or in accordance to the justice of the Lord. Hindi sa standard ng tao, kundi sa standard talaga ng Diyos. Hindi porkit matalino yung isang tao at nagsalita iyan, yun na yung paniniwalaan, yun na yung dapat.
Hindi porkit famous yan, sikat yan, dahil sabi niya, yun ang paniniwalaan, yun ang dapat, hindi. Standard talaga dapat ng Diyos. At sabi nga sa unang pagbasa, ang Panginoon ay matuwid. Besides, if we follow always God's will tulad ng ginawa ni Jose, surely we will be just. At nawa nga sa halimbawa ni Jose, ay matuto talaga tayong mamuhay ng totoong makatarungan at matuwid. Amen.